mandated by the PNP operational procedures. Umasa ko na sa araw na ito, isisawalat nila Police Captain Mark Joseph Carpio at Police Staff Sergeant Jerry Malimban ang lahat ng kanilang nalalaman kaugnay ng kanilang naging operasyon na nagdulot ng pagkasawi ni Jimboy. Bilang chairman, nais kong ipaalala sa inyo na patas ang kumiting ito. Pinarurusahan ito ang mga nagsisinungaling at pinoprotektahan ang mga nagsasabi ng totoo. The truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo hindi lamang sa contempt order ng Senado, kundi sa anumang dinadala ng inyong konsyensya. Ang trahedya na nangyari sa Navotas River ay nagdulot ng pigati sa isang pamilya. Ngunit maliban dito, nagbunga ito ng takot at ligalig sa bawat komunidad. Upang hindi mauwi sa wala ang mapait na sinapit ni Jimboy mula sa mga pulis na sanay nangangalaga ng kaligtasan at kapakanan ng mga kabataang tulad niya, layo ng komite na ito na makabuo ng mga rekomendasyong magsisiguro na hindi na mauulit ang mga insidenteng katulad nito. Pero as we speak, mayroon na naman daw nangyari sa Rizal na mayroon namang bata doon na binaril na naman daw ng polis. Ano bang... So, I don't know how to deal with all these issues. Ang otoridad na isang ahente ng pamahalaan na nahaharap sa isang suliranin ay hindi nasusukat sa paggamit ng puwersa. Bagkus ay sa pagiging mahinahon sa kabila ng pagsubok. Restraint is the crown jewel of true strength. Kaya as we were going down the elevator kanina, kasama ko si Chief PNP, sinabi ko sa kanya na siguro wag na kayong maghintay pa, nagagawa pa tayo ng batas. Ang Senado o ang Kongreso gagawa pa ng batas. Gawin na niyo ngayon, unahan na ninyo. You make your own policy. Na ibalik ninyo yan as part of the uniform, yung batuta at saka yung pito. Para sige tayo, sabi ng force continuum dito, from non-lethal to least lethal to lethal. Pero look, as part of the uniform, meron ba kayong least lethal equipment dyan? Wala. Wala kayong pito, wala kayong batuta, o meron lang baril. So kaya nga siguro, diretsong gumagamit ng baril dahil walang ibang opsyon ginagawa yung kapulisan, kundi diretso baril kagad ang gamit. So babalik tayo ngayon doon sa yung traditional policing na kailangan yung as part of the uniform ng isang pulis may batuta at merong pito. Yung batuta naman, ayaw ng pulis magdala ng batuta dahil napapangitan daw sila. O sige, mayroon naman tayong baton, pumili kayo. Baton, truncheon o nightstick. Di ba? Meron tayong ganun. O kung gusto nyo mas pugi, yung, di ba may bakal tayo na maigsi lang, na pag ginaganon mo, how do you call that? Telescopic truncheon or telescopic baton. Pwede nyo gawin yan, ibalik nyo yan sa inyong uniforme. Pati yung pito, importante talaga yun. Kapag nakita ka ng tao tumatakbo, pituhan mo, that's a sign of authority. Baka hindi tatakbo yan. Hindi yung magpaputok agad. So yan ang nakikita ko ngayon. But anyway, naudlot yung official version ng PNP. I want this committee would like, although marami na nagsipaglabasan sa TV, sa news, pero we want to hear the official version coming from you. And afterwards, yung si Jim Sunny Boy na online ngayon ay pakinggan natin. So yung presentation mo last time, go ahead. After the presentation, Senator Risa, we can ask questions. Mr. Chair, maaari po bang mag-quick opening remarks din po? Okay, sige. Yeah, go ahead. Salamat kaayo, Mr. Chair. Isang maganda at ligtas na umaga po sa ating lahat. Nakalulungkot na noong nakaraang hearing, balibaligtad ang mga sagot ng ilan sa ating resource persons.
ukol sa pagpatay kay Jemboy Baltazar, taliwas sa kanilang panunumpa sa ating komite. Pero ika nga sa kasabihan, truth has a way of floating its way to the surface. Ngayon pa lang, lumalabas na ang mga larawan at salaysay na magbibigay sa atin ng kompleto at totoong pangyayari sa likod ng pagpaslang kay Jemboy. Mr. Chair, hawak natin ngayong umaga ang dalawang larawan na di umano ay kuha noong araw ng pagpatay kay Jemboy sa Navotas City. Sa unang larawan, kita ang isang tao na naka-tactical SWAT gear na tinututok ang kanyang mahabang baril o assault rifle. Sa pangalawang larawan, kita ang isang grupo ng armadong lalaki kung saan may ilang nakasibilyan, may ilang naka-uniforme ng pulis, at may ilang naka-full tactical SWAT gear. Kung totoo ang mga larawang iyan, mukhang mahalaga sila sa pagsagot sa dalawang tanong natin ngayong umaga. Una, kung sino ang direktang sangkot sa pagkamatay ni Jemboy. Pangalawa, bakit hindi nasunod ang mga regulasyon sa police operations at biglang pinaulanan ng bala si Jemboy kahit wala itong ginagawang masama? Ulitin ko lang, napakarami na pong guidelines ukol sa proper use of force sa ilalim ng batas, ng PNP manual at iba pang regulasyon. Kaya nakapagtataka po, bakit nga ba nanaig pa rin sa ilang kapulisan ang shoot first, ask questions later, or never na mentalidad? Siguro, Mr. Chair, panahon na para higpitan ang parusang kriminal o administratibo sa hindi pagsunod sa mga polisiya para sa accountability during police operations, gaya ng use of body cameras. Sa totoo lang po, nakapanlulumo na wala pa ngang isang linggo matapos ang ating unang hearing, may panibago na namang kabataan ang napaslang sa kamay ng trigger-happy at abusadong pulis. Within days, 2 young lives have been lost at the hands of those who swore to serve and protect. Nakakapagod na. Ilan bang pamilya ang mawawala ng anak, magulang, kapatid o asawa bago matigil ang patayan? Mr. Chair, maraming tanong na dapat masagot ngayong umaga ukol sa operational lapses o loopholes ng Philippine National Police. Kaya sana ay huwag nating kalimutan, buhay ng kababayan natin ang nakasalalay sa mga prosesong dapat sinusunod ng PNP. Kasama din natin ngayong umaga via video teleconference ang ina ni Jemboy Baltazar, si Ms. Rodaliza Baltazar. Sana at the appropriate time ay payagan po siyang mapakinggan natin mamaya ang kanyang salaysay ukol sa sinapit ng kanyang anak at dinggin natin ang kanyang panawagan para sa hustisya. Samantala, si Sunny Boy naman, Mr. Chair, ay sinabihan po kami ng kanyang mga abogado na magiging present po siya sa susunod na hearing. Alalahanin sana ng bawat isang kasali sa pagdinig na ito, ang misyon ng PNP ay magligtas ng buhay at hindi pumatay at mag-iwan ng mga pamilyang nagluluksa. Daghang salamat, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Risa Ontiveros. I would like to acknowledge the presence of Senator J.B. Ercito. You want to say something? Thank you, Mr. Chair. We're just here, of course, to hear the statements. Of course, culture of impunity has no place anymore in history. That's why I'm just here. Gusto ko lang po mapakinggan because later, Mr. Chair, I would like to I heard also some information in other areas, no, that there are some police officers that have probably been stepping overboard, no. That's why I would want to see. We want to make sure that this does not happen. As mentioned by Senator Risa, of course, ang mga kapulisan, Mr. Chair, you know that we have been always supportive
of the PNP. Kahit nung kayo po yung chief PNP, lahat ng gustong hilingin ng pag-aarmas, kagamitan. But meron pong boundaries, no? Hindi po pwedeng abusuhin yung ganong suporta, no? Kaya tingnan po natin na baka mamaya ay the support that we are giving them sometimes is construed as that they can do everything, no? Na hindi po ganun, no? We have to set the boundaries, Mr. Chair. So I'll just ask some questions later, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator JB. I would like to give the floor to General Gapas. You're the one who will present the PNP report. Yes, sir. Okay, go ahead. Yes, Your You have the Honor. floor. The presentation, please. Okay. Can we have it in full screen, please? Okay. To the Honorable Chair, Senator Ronald De La Rosa, sir, and to the honorable members of this committee, ladies and gentlemen, good morning. First, allow me to express my personal apology and sympathy to the family of Jemboy for this unfortunate and tragic incident. I will be presenting to you a brief on the Navotas shooting incident that resulted in the death of Gerald Jemboy Baltasar, outlining the chronology of events, the actions undertaken, and the updates on the administrative and criminal cases relative to the incident. Next slide, please. It all started at 2:45 a.m. August 2, 2023, when a shooting incident transpired at Block 44, Lot 20, Bonita Street, NBBS, Kaunlaran, Navotas City, where a certain Cristelo Mahinay Itubat was gunned down by two suspects, Kenneth Aliroso and Reynaldo Bolivar. Immediately after, at 4:05 in the morning on the same day, suspect Kenneth Aliroso was arrested, while the second suspect, Reynaldo Bolivar, remained at large. The following day, August 3, official complaint for murder was filed before the prosecution office of the Navotas City. At 11:30 a.m. of August 2, 2023, Sergeant Tagakay and Sergeant Mangada received an information from informant that suspect Reynaldo Bolivar was in a boat in Tabing Ilog, Babansi Street, North Bay Boulevard, South Kaunlaran, Navotas City. Next slide, please. Based on this information, at 11:45 to 12:45 p.m., Captain Carpio presided over a planning and pre-operation briefing at the Substation 4 office, purposely to conduct follow-up operation for the arrest of the suspect. At 1 p.m., the operating personnel proceeded to the target area. At 1:45 a.m., the shooting incident transpired, after which witness Sunny Boy Agustilio was brought to Substation 4 and to the Navotas City Police Station, where a statement was taken. At 2:45 p.m., according to the sworn statement of Captain De La Rosa, after they had searched, they left the crime scene. At 5:30 p.m., the Chief of Police of the Navotas City Police Station was notified of the incident by Captain Rupo, the intelligence officer, and this is based on the sworn statement of the operation officer of the Navotas CPO. At 4:00 p.m., based on the statement of Nicanor Guillermo, the uncle of the victim,
he started searching for the victim at around 5 p.m. The victim was found and was retrieved from the water. At 5:08, the incident of finding that dead body was reported to the Station Tactical Operations Center. Investigators were then dispatched. At 8 p.m., SOCO arrived and processed the crime scene. Shown in the screen is the position of the operating team on the west and east bank of the river. Another click, please. Here is the boat where the Gemboy and Samboy were during the incident. Next click, please. Highlighted in the screen the position of the 6 PNP personnel who were identified to have fired their firearms. Next, please. So these are the 6 PNP personnel who have been identified to have fired their firearms. Next, please. Pakibalik. May I just clarify that this drawing is not a drawn to scale. Ah, Yung mga position, sir, hindi drawn to scale, sir. Pero yung pagkaka-arrange nila, sir, according to the interview, sir, ganyan po, sir, yung pagkaka-arrange nung... okay. Pero yun na, klaro tayo yan. Both sides of the river, may tao kayo. Yes, sir. Hindi isang side lang. Yes, sir. Okay, Mr. continue. Chair. Yes. Mr. Chair, General Gapas, sino po sa 6 na naka-highlight ang may hawak nung long arm dun sa pangalawang photo na nakuha namin? Please come back, please, para may, ano siya, back dun sa SOCO natin na, yeah, please click on the process, the crime scene. Yeah. Oh, not in this one, sir. It will be included in the report, ma'am. Back, please, back. Para Pinterest. Forward, please, forward. Sa ballistic nakalagay yan. Hindi kasi ma-under itong aking. Here, ma'am. Oh, it's okay. Yeah, doon po. Yeah, firearms of the 6 involved. So, dyan po, ma'am, nakalagay po yung firearms po, ma'am, na long firearms. So, determine po natin kung kanino po yun, ma'am. So alin po dito yung long firearm na nandun sa pangalawang photo? The BND, ma'am. B&D po. Yes, ma'am. So sino po kina Mr. Balais at kay Sergeant Balais at Sergeant Esquilon yung nandun sa photo na nakatutok ng long firearm? Maybe we can ask them later, ma'am, kung sino po sa kanila yun, ma'am. We don't have that. Dito ba Esquilon? Esquilon? Okay. And nandito rin, Mr. Chair, si Sergeant Balais. Balais. Okay. So pwede ba nating tanungin na ngayon, Mr. Chair, sino po sa inyong dalawa ang nandun sa pangalawang photo na nakuha po namin na nakatutok ng long firearm sa direksyon ni na Gemboy? Sige, you can answer. Hindi po ako yun, ma'am. Your Honor. Hindi po si Sergeant Balais. Sergeant Esquilo, kayo ba yon? Hindi po ako yun, Your Honor. Well, General Gapa, sabi po pareho ni na Sergeants Balais at Esquilo, hindi sila yung nasa photo. So sino po yung nasa pangalawang photo na nakatutok ng long arm sa direksyon ni Gemboy? Ibalik nga natin yung photo na yun. Saan yung photo na yun? Please, ibalik. Yung photo kanina. Maybe ask Sergeant Esquilon, sir, kung sa kanya yun. May I call on Sergeant Esquilon to be asked kung siya yung nasa photo, sir? Esquilon.
Ikaw ba yung nasa photo? No, Your Honor. Pakibalik nga yung photo, Pangalawang kabagal naman paghindi yung na tuwan niya eh. yun, Mr. Yan, Chair. Ayun oh. po. Yan, sino yan? Sino yan? Kasamahan po namin yan, Your Honor. Ang pangalan? Maputi po, Your Honor eh. Ha? Maputi po. SWAT ka ba? SWAT ka? Po, Your Honor. Oh, hindi mo makilala yung... Sino pang SWAT dito? Ilan ba kayo SWAT dito ngayon? Nandito? Dalawa. Dalawa po. Oh, hindi nyo kilala yan, yung tayo na yan. Kasama nyo yan. Araw-araw kayo magkasama. Hindi nyo kilala yan? Sino yan? Hindi yan ikaw, Iskilon? Iskilo? No, Your Honor. Ganun Maitim mo po. yung braso mo, ganun mo yung braso mo. Maitim po, Your Honor. Mr. Ma'am, Chair, si yes. General Gapas. Yes, General Gapas. Sir, it could be one of the SWAT personnel who are not included called it is a meeting, sir. Because there are other SWAT personnel na involved sa operation. Pero yung nandito natin na inimbitahan, sir, ito yung mga na-identified na nagpaputok, sir. So Sir General, kung balikan po natin yung drone footage na slide nyo, merong ibang mga pangalan doon na hindi naka-highlight in yellow. Yes. So isa po sa kanila, yung Yes, doon sa sir. pangalawang photo na may long arm na nakatutok sa That's direksyon ni possible. Yes. Sino po sa kanila, General? We don't have that information now, ma'am. Well, Okay. Mr. Chair, sa hearing itatanong ko po dahil parang kung isang bata ang pinapuputukan, Pero pambihira po na long arm ang gagamitin. Pero ma'am, Yes, on General. the picture, ma'am, makikita po natin dyan, identified dyan kung sino yung SWAT, sino yung Intel, at saka sino po yung mga substation personnel. Meron pong legend po dito sa gilid, ma'am. So, According to the drawing. General Gapas. Yes, General. General Gapas. Mr. Chair. Dali lang nga, Yes, Mr. Senator Risa. Gi-invite lahat yung operating personnel involved dito. Bakit hindi nyo sinama? Invitations were sent para doon sa kanilang lahat. Para matanong natin dito sana, hindi natin pabalik-balik. Bakit ito lang dinala ninyo, itong mga nakapaputok? Yung anim. Yung anim ang nakapaputok, di ba? Oh, so bakit sila lang? Lahat yun, inimbitahan natin. Bakit wala sila? NCR kayo. Wala sir, may invitation kayo? Wala sir. Sa hahaba itong hearing natin dito, imbis matapos na tayo ngayon, hahaba ito dahil hindi nyo dala yung dapat pumunta dito. Mr. Just Chair. wait, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. General Gapas, batay po dito sa drone footage na slide nyo, sino pa po dyan, bukod sa dalawang SWAT na kasama nung anim, sino pa po dyan ang SWAT at may dalang long firearm dun sa drone footage slide nyo? Hindi ko makita masyado dito, ma'am, sa ano, ma'am. Kung Can I just go on sa list dun sa operating elements? Sa first slide, please. paki-keep in mind lang, General, yung tanong ko dito, no? Kasi yung pangalawang photo na yon, may kitang-kitang mayroong naka-long arm, nakaharap ang baril niya dun sa direksyon ni na Jemboy. So, ang pakisama dun sa presentation nyo, may iba pang personnel ba involved? May perimeter security ba? Ilan yung operating personnel? At since identified natin na yung nasa pangalawang photo ay SWAT personnel, sino sa kanila? Kung hindi dito sa side na to, kasi sa photo ang orientation ng katawan at baril niya ay parang pakaliwa. Yes, ma'am. Kung hindi yung mga nasa kanan nung drone footage slide nyo na nakaharap dyan, dun sa kabilang bank nung ilog, Yes, ma'am. na nakaharap naman kina Jemboy. Yes, So ma'am, parang we will do kaliwa ang orientasyon ng Ma'am, baril shown at on the katawan. screen po yung SWAT member. So identified naman po ma'am kung sino yung SWAT doon na Kaya nga identified pero hindi nyo dinala. Kaya next hearing, imbes i-adjourn ko na ito today, hindi tayo mag-adjourn ito. Dalhin mo lahat yan, ha? Lahat yung nasa listahan. Inibitahan ko lahat yan eh. Hindi na sa listahan ng invitees. Bakit hindi nyo dinala? At Mr. Right. Chair, naka-asterisk po yung composition of operating team. 3 po ang naka-asterisk sa SWAT. And so far po, sumagot sina
Sergeant Balais at Sergeant Esquilion dito, o Esquilo, na hindi sila. So is it Police Captain Luisito de la Cruz na nakatutok ang long arm kina Jemboy? Your Honor, yung naka-asterisk po dito na walo po, included lang po dyan yung 2 officers at saka yung 6 na identified na nag-fire ng firearms nila, sir. Pero lahat po ito, ma'am, ito po yung 19 personnel na nakadrawing po doon sa slide kanina, ma'am. Yes, Saan General. si De La Cruz? Captain De La Cruz? Saan yan? Sir, good morning. Ikaw yung assistant team leader. Your Honor, ako po yung nag-lead sa SWAT. Nag-lead ka ng SWAT. Ikaw, kilala mo yun? Sino yun? Yung nasa picture? Opo, sir. Sino yun? Si Police Corporal Pascual. Pascual. Oh, lahat niya yan, dali nyo dito. Okay yun, tawagan nyo ngayon. Pa-report nyo dito. Malapit mo lang nabutas. Mag-siren lang sila, magwangwang para mabilis. Nasa NCRPO na po lahat. O, sa SRPO, tawagan nyo. General Sermonia, you direct them to bring all those personnel. Inimbitahan eh. Ayaw inisnab yung invitation natin. Tingnan nyo. Including Police yung Corporal puti- Pascual, Mr. puti- Chair. tanong ko, sino yung patawag? Sino? Including po yung in-identify ni Assistant Team Leader Captain De La Cruz na si Police Corporal Aldrin Pascual. Pascual. Siguro nyo, nandito yan si Pascual. Pahabol dito, ipahati dito. Ngayon. Salamat, General. Yeah, thank you, Salamat, thank Mr. you. Chair. Senator Risa. Yeah, go ahead. According to the DRDO, the Deputy Regional Chief for Operations, sir, they were all invited, but they are not here right now. So if they're not going to be here, sir, mark them awol, sir, for not attending an official duty, sir. But we are going to direct them to report now, sir. Saan ako, naka-restrict, anong status sila? Naka-restrictive custody? Only the 6 personnel. So, sabi, nasa SRPO na yung, bakit nalipat sa SRPO yung iba na wala dito? Yes, sir. Yung anim lang na restricted. Na reassign na po sila doon, na tinransfer na po lahat sila doon, sir, dahil sa investigation. SRPO? Yes, sir. Anong unit sa SRPO? Sa RPHAS po, sir, yung admin holding po natin. Admin holding. So, meaning to say, held sila ngayon doon. Admin holding center eh. So, papuntahin mo dito. Right away. Tawagan nyo. Mr. Chair. Yes.